So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. Ayun, kumakaway ang mga kamanukan dito sa farm, dito sa San Rafael. Ayan, so ngayong araw na to guys, pag-uusapan natin tungkol dito nga sa pellet feed ration sa mga alagang baboy. Gaano ba kabigat ang inaasahan natin sa ating mga alagang baboy kapag magpapakain tayo ng ganitong klase ng feeds? Tapos saka tayo magbabago. So tara pag-usapan natin yan. Ilang kilo ba ang dapat nating asahan? Dapat nating i-expect sa ating mga alagang baboy o sa timbang na dapat makuha ng ating mga alagang baboy. So tara guys, let's go! Pag-aalaga ng baboy, napakaraming sistema na pwede natin gawin at iba't ibang sistema ang pinapairal ng iba't ibang baboyang. So dito sa baboyang walang amoy, particularly dito. Ayan. So ngayong araw na to guys, pag-usapan natin ilan ba ang tagal ng pagpapakain natin sa ating mga alagang baboy na partner bago natin sila tuluyang ibenta. Mga 3 months to 4 months hanggang 4.5 months. Depende sa kung gaano kabilis ang paglaki ng ating mga alagang baboy. Isa sa factor na nakakatulong para mas lalong bumilis ang paglaki nila ay syempre yung pagkain. At eto rin, dito rin umaaray ang ating mga katropa na magbababoy. Pero sa ngayon, I think super happy, masayang masaya ang mga nag-aalaga ng baboy dahil medyo maganda ang kitaan sa merkado. Mataas ang live weight at ito yung tamang panahon na talaga naman matitiyak natin na kikita tayo kahit gaano pa karami ang ipakain natin sa mga alagang baboy na yan. Kaya naman, tara, let's go. Himay-himayin natin mula pre-starter, diretso hanggang finisher. Ilang kilo ang pakain, gaano yung age group nila, paano yung age group nila, bracket ng pagpapakain, at ano ba yung target weight na inaasahan natin sa bawat feeds ratio na pinapakain natin. Pre-starter, starter, grower, finisher, at hanggang ibenta na natin. Ito na guys, yung tinatawag na booster pellet, pinapakain yan sa mga alagang baboy pagkapanganak pa lang sa kanila. Yun yung doon tayo nakakaranas kung saan yung baboy na inahin sa ikatlong araw o ikaapat o ikapitong araw after ng mga anak, pinapahiran natin yung mimi nila ng booster pellet para at least malasahan ng mga piglets natin. So para doon magkaroon na sila ng idea na pwede na silang kumain at talagang kapag nalasahan nila, unti-unti nang maging natural sa kanila yung sa kanilang panlasa, yung feeds kaysa maging dependent sila sa gatas ng inahing baboy. Karaniwan na ang pagwawalay ay nangyayari sa loob ng ika-28 days after ipanganak ang baboy hanggang sa ika-35 days o minsan naabot pa ng 45 days. Normally sa mga backyard hog racer, minsan umaabot ng 45 days, pero sa mga commercial hog racer at dun sa mga hog racer na medyo natututo na rin at talaga namang na binabago na nila yung kanilang sistema para maging mas profitable ang kanilang business, unti-unti na nilang ina-implement itong ika-28 to 35 days, unti-unti na silang nagwawalay ng mga piglet sa inahing baboy. Okay, sa booster fillet, sa panahon na ang mga piglets natin nasa dumidede pa sa inahing baboy, is ito yung sa age group nila na 5 days hanggang 42 days o 45 days. Ibig sabihin, kasama pa nila yung inahing baboy. Pero hindi naman ibig sabihin na porke kasama nila yung inahing baboy, dumidede sila sa inahing baboy, wala na tayong gagawin. Dito sa ganitong age group, maaari na tayong mag-introduce sa kanila ng mga booster pellet. Ito ay makakatulong para mas maging mabilis ng paglaki nila at maging mas malusog at mas pasigla yung pangangatawan nila. Konting-konti lang naman yung kailangan nating ipakain. Ang pagpapakain nito is halos sa loob lang ng 37 days. Ibig sabihin nito sa loob ng 37 days, 0.17 grams o less pa. Ibig sabihin talagang napaka-konti. Yung 1 kilo, imagine, more than 10 days mong gagamitin o 8 to 9 days o 8 to 10 days mong ipapakain sa kanila. Kaya naman yung total feed intake nila sa loob ng 37 days, mula ika 5 days hanggang 42 days is
ibig sabihin 6.5 kilos lang yung mauubos nila. Pero wag ka, mataas rin ang presyuhan nito guys ha. Kaya naman, importante rin, dapat binabalanse rin natin guys, yung pagpapasuso ng inahing baboy at syempre yung pagpapakain na itong booster fillet. Pero, ito kasi makakatulong para maging mas maganda yung resulta ng pangangatawan ng ating mga alagang piglets. Ibig sabihin pala guys, kapag nagpakain tayo ng booster fillet sa ating mga alagang baboy, ibig sabihin ito from age group na 5 days hanggang 42 days, 6.5 kilos yung makukonsumo nila. At ito ay sa loob ng 37 days. At every day, ang makukonsumo nila is 0.17 grams. Diba? Konti lang. Talaga naman yung 1 kilo mo, halos 5 days bago maubos, diba? Kaya naman ito guys, is ang ina-expect natin dito, natitimbag sila ng at least mula 1.5 kilos, diretso hanggang 12 to 15 kilos. Ayan. Yan yung pinakamagandang timbang na kapag na-reach natin yung 12 kilos to 15 kilos. Ito yung time kasi na kapag bumili tayo ng piglets, or kapag binenta natin yung piglets, dapat nag-average na sila ng timbang ng more than 12 kilos. Ibig sabihin na ito, maganda-ganda na yung katawan ng ating alagang baboy at maganda ng tingnan. Ibig sabihin, makatitiyak tayo na at least makakasurvive na sila. Hindi na sila magiging sakitin. Kailangan lang natin ng sapat na suporta tulad ng mga bakuna, ng vitamins and vaccine na kailangan ng ating mga alaga tulad ng iron and vitamin B complex. Ito naman guys, kasunod naman ito is pre-starter period. Ang pre-starter period guys, nangyayari na after iwalay na natin yung mga alaga nating mga baboy. Sa pre-starter period, maaaring pumasok yan dun sa age group na 43 days to 70 days old o maaaring mas advanced pa, mas ahead pa. Sa ganitong sistema guys, halos ipapakain natin, 4 na linggo kasi natin ipapakain yung pre-starter sa ating mga alagang baboy o 28 days. Yung 4 na linggo nagpapakain natin sa kanila, mag-a-average yan sa mga alagang baboy ng 1 kilo per day. Ibig sabihin, yung 30 kilos o between 25 to 30 kilos, yan dapat yung makonsumo ng ating mga alagang baboy sa pre-starter period between 43 days old to 70 days after na ipanganak sila ng inahing baboy. Remember guys na ang target weight naman na ina-expect natin dito kapag at least naubos nila yun, halos magtimbang sila mula 12 kilos hanggang 26 kilos. Dapat sa pagitan yun is nakikita natin yung pagkakaiba. At least yung nakikita natin yung pagbabago sa katawan ng ating mga alagang baboy. Kasi nga guys, alalahanin natin, ang pre-starter is isa sa pinakamahal na feeds na kukonsumuhin ng ating mga alagang baboy. Kaya nga importante na 28 days lang o 4 weeks lang natin ipapakain to sa ating mga alagang baboy. Sapat lang para at least lahat ng mga nutrients na kailangan nila para maging mas mabilis yung kanilang paglaki makuha nila. At ito pa ang importante guys, dapat ayusin natin yung sistema ng pagpapakain natin para at least walang nasasayang na mga feeds. So, ang ikatlo naman guys is puntahan naman natin itong starter period. Sa starter period, maaaring pakainin natin ang ating mga alagang baboy sa loob ng 28 days. Ibig sabihin 4 weeks ulit. Kung yung pre-starter 4 weeks natin silang pinakain, etong starter fillet naman is 4 weeks din. Ibig sabihin, neto makakakonsumo ang ating mga alagang baboy ng halos isang sako o higit pa. So on average, 53 kilos ang makukonsumo nila. At dito sa starter period, dito kasi natin unti-unting makikita yung pagbilis ng pagkain ng ating mga alagang baboy. Yung dating kinukonsumo nila na half kilo lang, ngayon makikita natin ay nakakonsumo na pala yung aking mga alagang baboy ng more than 1 kilo. 1 kilo at kalahati na pala yung kaya nilang ubusin sa loob ng isang araw. Kaya nga on average 1.85 kilo per day na ang makukonsumo nila. Ibig sabihin nito, sa unang introduce mo pa lang sa hog starter, ay maaari na silang magkonsumo ng more than 1 kilo or 1 kilo na yung pinakamababa at unti-unti ka nang magdagdag. Hanggang sa ma-reach mo na yung 1 kilo, 0.85 o mas higit pa dyan o maaaring umabot na ng 2 kilo o more than 2 kilo per day depende sa kung ano yung kayang ikonsumo ng baboy. Pero remember guys, ito ay mangyayari sa ika-day 71 hanggang ika-day 98. Ibig sabihin, from
ika 2 months ng baboy hanggang ika 3 months ng baboy, nasa starter period pa lang tayo. Ibig sabihin nito, ang pagbilang natin, imula yung pinanganak ang ating mga alagang baboy hanggang sa kasalukuyan. Kasi yung iba nagbibilang sila ng day 1, day 2, day 3 after nila iwala yung baboy. Sa atin naman, ang pagbilang natin is doon sa kung kailan pinanganak yung baboy. Kaya pumapasok ito doon sa age group na between 2 months to 3 months. At ang target weight naman natin guys sa ating mga alagang baboy is between 26 to 58 kilos. So ganong sistema, medyo malaki-laki na yun. Talagang nakikita na natin yung parang malaking bulas na yung aking baboy. So nakikita na natin yung pagbabago talaga at paglobo ng katawan ng ating mga alaga. So, recap lang tayo sa booster, ika day 5 hanggang day 42. Sa pre-starter is day 43 to day 17. Hog starter is 71 to 98. And growworm, day 99 to 127. And hog finisher is day 128 plus 14 days hanggang sa ready na silang i-market. Ibig sabihin nito, makatitiyak tayo na at least pwede pala mag-average yung ating mga alagang baboy ng 100 kilos na. At kapag nagkataon ng pataas ng presyuhan, yung 100 kilos mo, siguradong bawing-bawi ang gastos mo. So guys, maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Mo Ko YouTube channel. Sama-sama tayong matuto, magnegosyo at masenso. Hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat. Alam.